Ala ay tara sa Sijin! At kung hindi mo pa naman napupuntahan ng Sijin, aring video ay para sa iyo. And here's our DIY trip how to go to Sijin. Dini nga pala matatagpuan ang Sijin sa Kaohsiung at bago ka makapunta sa Sijin, kailangan mo munang mag-transfer sa Orange Line papuntang Hamasen. From Kaohsiung Main Station, baba kayo sa Formosan Boulevard para makapag-transfer sa Orange Lane. Pandalas na nga naman din yung mga batang dahil narinig namin ang train. At kapag nakapag-transfer naman kayo sa Orange Lane, ang bababa nyo naman is O1 sa Hamasen. Sa totoo lang ay galing weya ang mga yan, kaya tinan mo naman ang mga pormahan. Akala mo silang tagapagmana ng Inulax. Isang araw na pagiging anak sa mayaman, tapos kargador na naman. At kapag nandito na kayo sa Hamasen, sa bungat pa lang yan ay pwede na kayong magrental ng mga e-bike. Hindi na nga kami nagtaksi dito dahil pwede mo naman siyang lakarin papuntang ferry. Oo, tama ka nang narinig, ferry. Sasakay tayo ng ferry para makapag-transfer papunta naman sa Sijin. 30 NT nga lang pala ang mababayaran mo kapag sumakay ka dito sa ferry. At sa kasamaang palad ay hindi namin naabutan ang pag-alis ng ferry na isa kaya naghintay pa kami ng ilang minutes bago kami ulit makasakay. And here we go! Let's go to Sijin! Medyo excited nga yung nakaputi naming kasama dahil first time lang din naman niya makakapunta sa Sijin. At ako naman, 3 beses na yata ako nakapunta dito. At isa lang din naman ang masasabi ko, ang sarap ulit-ulitin na pumunta sa Sijin. Ay kita mo naman at makikita mo sa mukha niya ang pagiging sobrang excitement. Dito sa Sijin ay sadya namang ikay mare-relax. And from Hamasen, kailangan namin tumawid ng dagat para makapunta sa Sijin. Tatawid ka nga ng dagat at makikita mo ang naglalaki ang mga barko dito. At kung makikita nyo naman tong ferry na to, pabalik na yan dun sa kaninang pinaghihintayan namin at kami naman yung paalis. Dito naman sa part na to, makikita mo yung ibang mga pasyalan sa Kaohsiung. Siguro mga 6 minutes lang yung tawid dagat namin at eto na nga, nandito na nga kami sa Sijin. At kapag baba mo naman dito sa Sijin, makikita mo rin at bubungat sa'yo ang maraming rentahan ng mga U-bike, e-bike, or bike. At dini nga kami sa maraming bike pumunta dahil ipay lang yan. Oo, ang isa ay ipay. Yung iba kasi umaabot ng 450, 200, 300. Kaya dito na lang tayo sa bike. Ipay lang. 100 lang ba? Sa totoo lang ay sadyang malawak-lawak ang Sijin. Kaya kami nagbike para mapunta namin yung iba't ibang spot dito sa Sijin. Hindi ko naman may sasuggest na lakarin nyo, aray, ay baka pag nakarating kayo sa mga spot ng Sijin ay talaga naman lawit na yung mga dila nyo bago pa kayo makarating. At kung tinatamad naman kayo magbike, ay pwede naman kayong mag-arkela ng U-bike. 450 nga yun, hindi na kayo magpaparapidal dyan kung hindi magdadrive na lang kayo ng dire-diretso. Napaswerte pa nga ang pagpunta namin dito dahil nakita namin si Manong na nagpapatuka ng maraming kalapate. Ari naman ay isang kainan ng mga mayayaman at dahil kami naman na hindi mayaman, ari, nagparatakbo na lang kami. Sa dulo na yan ay mayroon pang ibang spot ang Sijin, pero dahil kami may gusto kaming puntahan na makikita ang pagbaba ng araw, ay dito naman kami pumunta sa Sijin Tunnel. At ganare katlawak ang Sijin at kung amin naman ay babaykin yan, ay baka talaga naman kaming gabihin na hindi na namin maabutan ang paglubog ng araw. Ay akala mo hindi nabusog Nagtatagtag lang naman ang batang na are ng kanyang kinahain sa weya kaya kami napunta din sa Sijin. At dahil unti-unti na nga ang pagbaba ng araw kaya kami pumunta na dito sa lighthouse para maabutan namin ang paglubog niya at masilayan ang kagandahan ng sunset. At dini nga sa lugar na are, dini nag-umpisa ang kalbaryo naming magkakaibigan. Pinabalik eh. Punta mo kami pinadaan. Sumirit. Sumirit.
Kita mo, talikod na. Tumirit daw. Talikod ka Sela, huwag ka magbahata. Kasi mas kaya may katawan. Yun. Abay, dini pa yata sa pag-akyat namin kami magkakasira. Akala ko naman ay sa trabaho kami magkakasira. Yung balay, dini na mag-uumpisa ang pag-akyat. Kalbaryo talaga kainaman. Kaya kung hindi ka naman marunong umakyat, ay wag ka nang pumunta. At dini mo rin sa taas makikita kung gaano kaganda ang sunset. At mararamdaman ang paghampas ng hangin. Lumipat nga kami sa kabilang spot dahil sabi nga naman ng aking kaibigang Are na napakapogi, ay mas maganda daw ang spot dun sa mga bahay na may kulay. At kung coffee lover ka naman, this is the place for you. Parang may nakita akong ganto sa Pinas, parang Bagyo, merong ganto sa Bagyo eh. Baka naman ito yata yung tinatawag nilang Little Bagyo. Okay na to, tama na tong paggagala namin kaya nagyaya na akong umuwi kasi parang nararamdaman ko na yung pagod. At saka sobrang bilis lang talaga ng pagbaba ng araw, tinan mo naman naggagabi na. At kung mapapadaan naman kayo dito, try nyo to, grabe sobrang sarap nito. Tamang-tama kasi napagod kayo sa pagbabike, di ba? O yan, mag-ice cream muna kayo. At dahil gabi na nga, ayan na, ay di kami bumalik na. Babalik kami dun sa kaninang pinaghintayan namin kasi dun kami sasakay pa uwi. From Weya to Sijin, grabe, nakakapagod tong gala namin pero sobrang sulit. Memorable na nakasama ko tong mga kaibigan ko. At yun lang, sana makapunta kayo dito sa Sijin. Paalam, ingat! Ang manggagawa ni Inolax.